Ha? Papakapait kayo doon, ha? Ha? Sana hindi nila kayo pabayaan, ha? Kaya Junjun, kaya JR, banda, malika. Ingatan mo yung mga kapatid mo, ha? Bahala. Ha? Babahala. Oh. Banda Hindi ka ba? papayan. Oh. Umiiyak si Banda ba? Ha? Ba't umiiyak? Ha? Ba't umiiyak si Banda? Ayaw tayo. Ha? Ayaw tayo. Ayaw mo sumama. Wala akong magagawa eh. Ha? Gusto ko talaga dito na lang sa bahay ko. Ha? Talaga dito na lang sa bahay mo eh. Papaywan na lang ko eh. Huwag ka na umiyak. Huwag ka umiyak. Baliktad na eh. Ha? Dapat Don Diyan eh. Kasama ka nga daw eh. Dapat Don Diyan eh. Dapat sa sabay punan eh. Dapat hindi ako sali dito na lang ako eh. Papaywan na lang. Pagkabait kayo doon, JR, ha? Ha? Magdasal lang kayo, ha? Pray lang. No? Dasal lang tayo. Okay? Hindi tayo pababayaan ni God. Hindi kayo pababayaan ni God, okay? Basta tandaan nyo, minahal ko kayo. Okay? Tinuring ko kayong pamilya magmulat sa pool, magmulat simula. Okay? Sige. Okay, sa labas na. Bakit ka dun, ha? Marami dong pagkain. Paano may akbat na? Okay na. Ha? Okay na yun, okay lang yun. Love na love ko kayo, ha? Bye kayo, Tiara. Bye-bye, mag-iingat kayo, ha? Mag-pray ka parate. Kaya Junjun, mag-pray ka lang, ha? Love you guys. Sige po, thank you, ingat. Ay, si Bandam. Pakabait ka, ha? Oh, mabait ako. Dito lang si Daddy Frankie, ha? Baluta dito tayo. Dito tayo. Dito lang tayo. Huwag ka na umiyak. Makikita mo pa rin si Daddy Frankie. Ha? Puntahan, pakabait ka dun, ha? Halika ba ito? Pupuntahan mo ako ah. Oo. Para tayo dito lang ka. Ha? Oo. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o paslit. Ingat po. Sir, ingat. God bless. Huwag kang mag-alala, alagaan mo na lang yung team. Ha? Ito gawin mong bandam. Oo. Kami na lang alagaan mo. Huwag ka na umiyak. Ba't umiiyak si Ate Peli? Siyempre, sir, masakit sa loob ko. Alam mo, Ate Peli, kung gaano mo kamahal yung mga alaga natin, mas minahal ko yan. Kung gaano kasakit sa'yo, mas masakit kay Daddy Frankie. No? Okay? Madami pa po ako hindi makatulog. Kasi inisip ko sila. Wala tayong magagawa eh. Ayan, pati si Tatay Calix nga ay nakitulog lang dito dahil papatakan lang ng gamot eh, kukunin din nila. No? Kala ko kasi okay na. Yan ang sinabi ko, wala tayong magagawa. No? Ganun talaga. Basta pray lang tayo. Alam ko, mga kababayan, alam ko wala tayong ginagawang masama. Gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya walang problema para sa kay Daddy Frankie. Basta mag-pray lang tayo. Alam ko maraming may purpose si God, may plan si God. Susunod tayo ng maayos. Although gaya ng sinabi ko mga kababayan, masakit sa puso, damdamin ni Daddy Frankie. Kung gaano kasakit sa inyo mga kababayan, mas ano man nararamdaman nyo, ano pa kaya nararamdaman ng isang Daddy Frankie na wala pa kayo. Ito na yung nasa puso ko, yung mahalin alagaan itong mga kababayan natin walang pamilya. Mas masakit sa akin. Kaya lang wala akong magagawa. Sige na, doon tayo sa loob kasi mainit. Ha? Sige lang. Ma'am, dito po tayo sa loob, mainit. Pasok muna. Parating si Kagawad. Pero nandito pa rin. Tutukukunin ka nila. Ayaw ko. Ayaw mo? Oo. Bibiro ako. Dito ka lang?
Iba na yan. Hindi ko man alam kung ano. Hindi na. Ano po? Maungka dito ako. Hindi mo alam kung anong ugali nila doon. Mababait din siguro sila doon. Hindi ka naman... Mga kapatid dito. Dinala na yung gamot. Nag-aalaga sa akin si... Ay, oo, papatakan ng 12:30. Dahil maunga ugali. Hindi na ako pinapabayaan. Lo, pero kukunin ka daw nila, Lo. Kukunin ka nila. Doon ka muna sa kanila. Ayaw ko. Wala tayong magagawa, Lo. Mas anong gawin nila sa akin, dito lang ako. Ayaw, hindi ako pa. Sige tayo, Kalex. Darating naman si Kagawa 12. Sabihin mo na lang sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari. Ano po? Basta hindi kita pinabayaan tayo, ha? Oo nga. Hindi kita pinabayaan, ginawa ko ang lahat. Di ba kasama pa si Kapitan? Gusto mo rin pumunta si Kapitan? Hindi. Opo, sige, tatawagan ko rin. Akala ko kasama ni amo ko si Siguro, baka tinawagan din. Pero request mo, sige, tatawagan ko si Kap. Ako sumatako. Opo. Medyo gumagaling na. Opo. Ako Kuya Fred, naka-loudspeak ako. Request si Tatay Kalex, papuntahin mo daw si Kapitan dito. Gusto niya. Oo. Papunta na ba yung mga kagawad? Sige, kausapin mo si Kap, ha, kasi yun ang request ni Tatay Kalex. Salamat. Ayan, tinawagan ko na, papunta na si Kapitan Tay, ha? Basta si Daddy Frankie, ginawa namin ang lahat. Ginawa lahat ni Ate Peli yung mga kaya namin, no? Salamat sa Panginoon kasi unti-unti na nagiging okay yung mata mo. Sana tuloy-tuloy mapatakan nila yung mata mo every 4 hours doon. Ano po? Kain ka marami doon tayo, ha? Yung vitamins mo, huwag mong kakalimutan. Gusto ko kasi tumaba ka eh. Diba? Lumalaki na yung katawan mo eh, gumaganda na eh. Ay ilang yung alam mo yung gamot na pagpapalakas ba yun? Opo. Uminom ka kaya tumataas. 2 beses na. 2 beses ka pa lang. Kasi ilang araw ka pa lang eh. Once a day lang yun kasi tayo. Sinusunod lang natin yung bigay ng... Ate dito na. Dito ka lang. Ay, ihi ka? Parang nabubuhay. Nabubuhay? Ay, iba na yun. Hindi, kung umihi ako parang Nabubuhay na? Hindi dati na patay. Ay ngayon medyo ako umihi ako. Iba yung tayo. Parang uminom ako. Nabubuhay na? Medyo ko yan, hindi kagaya ng dati. Sige tayo. Ako, tumatalab yata yung gamot ako. Tumatalab na yung gamot. Pero gusto ko talaga tayo. At dito ko ngayon, medyo lumakas. Medyo lumalakas. Very good. Sige. So sa ako, medyo ko medyo paunti-unti, medyo gumagaling. Hindi man biglaan. Gusto mong kape tayo? Kape. Mainit. Mainit. Maya ka na kakain, ha? Ayaw ko yung makala mainit. Ayaw mo. Pasok. Pasok ka. Pasok po. Tara, pasok po kayo. Mainit yan. Nahihilo sa... Hindi magahinga kaya gusto niya lang dito. Siguro na... Kim Masil? Kim Masil. Lumakas siya kasi... Sabi nga niya eh, pag umihit daw siya, tumitigas na daw ngayon. Kaya lang ito, kaya para alam nyo rin, kaya pinatawag ko kayo, pasensya na. Kasi kukunin na po siya ng... bago po naman inilapit sa akin ni Kagawad po ito sa akin na pinakiusap na paoperahan yung mata niya. Napaoperahan naman po yan. Tapos may second check-up na and then
after 2 weeks papacheck up. Kaya lang ito po, para hindi rin ako malagay sa alangan, at least witness po kayo. Nakukunin na. Pero pinapatawagan ko rin si Kagawa to si Sally. Taos pa lang yata. Nasa taluspatan pa. Pero darating. Hindi nang sakit. Pasok tayo ka, hindi po sila ano. Sigurado. Okay. Sige. Tara, isama natin. Ganyan. Tay, sa labas tayo, Tay. Sweater mo, Tay. Ganyan. Ay, oo, papi. Aalis na kayo. Sasama ka na nila. Yung jacket mo, Tay, ha, para hindi ka ginawin. Bago to yung binili kong jacket mo. Hawakan mo. Abi Kagawan. Sinusundo ni Kapitan. Susunod na raw tayo. Susunod na raw, susunduin ka. Doon. On. Saan ba ako dadalhin? Padalhin ka nila. Susunduin ka ng bus mo doon. Saan ba ang hospital? Hindi sa ospital, Tay. Huwag kang mag-alala, Tay. Bahay. Bawa si amo ko. Sige po, ma'am. Ikaw ka. Kayo na po bahala. Wala na alalayan lang dito ba, malaglag. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Kinuha na po nila lahat yung mga alaga natin. Pinakahuli nilang sinakay si Tatay Calix. Tinawagan ko rin ang attention ang kapitan dahil wala pa si Kagawa 12 na siya yung boss ni Tatay Calix. Pero kinuha na nila at hindi na po nila hinintay. Sundan na lang daw ni Kagawa 12 si Tatay Calix. Gaya na aking sinabi mga kababayan, kung gaano nyo po kamahal tong ating mga beneficiary, kung gaano kayo kasaya na naalagaan na tutulungan natin sila, alam kong napamahal na rin kayo sa mga beneficiary natin. At kung nasasaktan kayo, mas masakit para kay Daddy Frankie. Pero kailangan nating sundin yung batas na sinasabi nila at sinasabi nila na alagaan naman daw nila. Yun lang ang worried ko mga kababayan kasi si Tatay Calix pina-check up po natin. Nakadalawang check up na naoperahan nung una and then second after following day check up and then after 2 weeks pa check up ulit. Sana madala nila doon para ma-continuous yung gamutan sa kanya para hindi masayang yung ating pagod, effort, yung ating ginastos. Hindi ko inaano yung gastos mga kababayan, ang inaano ko lang po dito is yung paggaling ni Tatay Calix. Kasi pag hindi yun na ituloy-tuloy, pati yung pag-inom niya ay pag-take niya ng vitamin tsaka pag-take niya ng pagpatak na every 4 hours, malamang sa malamang mawawalan po ng saysay yung mga naimpisahan natin. Masakit, mahirap, pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, kailangan natin sumunod sa sinasabi ng DSWD na rules. Kaya yun lang pakiusap ko sa ating mga kababayan na sana hindi nila mapabayaan yung mga kinuha nila sa atin. Maraming salamat. Pasok tayo sa loob mga kababayan kasi sa sobrang init, baka ma-heart attack tayo pa. Basta pray lang Ate Peli, mapapanood ng mga alaga mo to, anong mensahe mo kay Bandam. Sana Bandam, magpakabait ka dyan. Pero kung hindi mo kaya dyan, babalik ka dito. Balik ka dito kay Daddy. Andito lang kami. Talagaan mo yung mga kasama mo, mga tinuri mo kapatid. Kasi dito mga kababayan, sa shelter ni Daddy Frankie, parang sa kanilang lahat, pinakakuya nila si Bandam. Kasi si Bandam, special child lang naman yan mga kababayan, pero nautusan na bibilinan. Pamilya talaga kami dito mga kababayan. Yun lang talaga. Tatay Calix, alam ko mapapanood din niyo to. Tatay, pasensya ka na. Wala kami magagawa. Kasi kinuha ka nila. Kahit ayaw ni Tatay Calix. Ayaw namin talaga. Pero may kapangyarihan po sila. Kaya trabaho na lang ako ng trabaho kasi ayaw ko pa nang uyak siya. Iyak.
Malayo to. Wala na akong magagawa mga kababayan. Magmula po ngayon, bawal na po si Daddy Frankie magdala dito. Kaya kung may mga tutulungan pa man tayo, pupuntahan namin kayo sa bahay-bahay niyo kung saan lugar nila. No? Pero yung mag-uwi dito, hindi na po pwede talaga. Yun ang pinakiusap nila. So, para walang maging problema, wala tayong malabag na batas, rules po yun, kaya kailangan natin sumunod. Sino ba naman tayo? Sino kami para lumaban? Kasi ang gusto lang natin is makatulong. Yun lang. Tao lang po kami mga kababayan na nasasaktan. Pero magiging okay din po ito po ang lahat. Pasensya na po kayo mga kababayan. Magiging okay din po ang lahat. Dahil isa lang ang aking alam dyan, may plano pa si God para sa atin. At hindi naman po tayo titigil na tumulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po mga kababayan. Sana hindi po kayo magsawa sumuporta sa amin. Gabayan tayo ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, hindi susuko ang Team Daddy Frankie. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mag-iingat po kayo. Sobrang init ng panahon, lalo pang pinainit yung pagkakataon ngayon. Pero gaya ng sinabi ko, sigat lang po ang nakakaalam ng lahat. Kaya samahan nyo kami, ipag-pray natin ang lahat na malagpasan ng Team Daddy Frankie. Alam ko rin naman na hindi tayo pababayaan. Kaya sa aking team na umuunawa lagi sa akin, maraming salamat sa inyong lahat guys. Huwag kayong mag-alala. Still, magkakasama pa rin tayo. Lahat ng aking team. Lahat ng aking mga kasamahan. Ano't ano mangyari kahit nawala na yung mga beneficiary natin. Kakasama pa rin tayo bilang ama nyo, bilang daddy nyo. Ganun din sa mga viewers namin. Alam ko marami pa tayong matutulungan mga kapatid. Alam ko hindi tayo pababayaan ni God. Basta nagkakaisa tayo, tatayo pa rin ako bilang daddy mo. Lahat kayo, mahal na mahal ko. Basta nandyan kayo sa likuran ko, nakasuporta sa akin. Magpapatuloy tayo. Yan. Yun lang po mga kababayan. Salamat po. Sakit talaga kahit kung gaano kasakit kay Ate Penny, mas masakit sa dibdib na yung mga taong minahal natin, inaalagaan natin. Kagaya ni tatay, ginagastusan natin para makakita. Sana lang talaga hindi rin nila pabayaan. Sana kung ano yung pagmamahal na ginagawa ko, pagtikir na ginagawa namin, sana ganun din yung gagawin nila. Sana lang masasabi ko, wala akong ginawang masama. Gusto ko lang matulungan yung ating mga kababayan, ating mga lolo't lola. Gusto ko lang silang matulungan dahil wala silang aasahan. Pero ganito po nangyari mga kababayan. Pero gaya ng sinabi ko, hanggat nandyan po ang team na naniniwala sa akin, hanggat nandyan po kayo, sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Hindi po kami titigil mga kababayan. Pasensya na po. Sabi ko kanina mga kababayan kasi natanggap ko na po yung message. Nakatanggap na ako ng message kagabi na darating sila. Sabi ko kakalmahin ko sarili ko, magiging okay ako, hindi ako papapik ko. Honestly po, hindi ko rin sinabi sa aking honey dahil ayaw ko rin mag-worry siya, ayaw ko maapektuhan siya. Sorry honey, alam kong napamahal ka na rin sa pamilya natin dito kasi mga kababayan talagang pamilya ang turing na. Nag-chat po sila sa akin. Sabi po niya, ate, kukunin na ba lahat? Oo ma'am, sabi ko kukunin na po nila lahat. Hindi ko talaga sinasabi sa kanya. Ngayon ko na lang nasabi nung tapos na. Kasi ayaw ko rin mag-alala siya kasi alam ko kung gaano kamahal ni Mami Rochelle. Pag nandun siya sa Makati, pag alam niyang parating na ako, mamimili na siya ng prutas para pagbalik ko dito may ibibigay.
Kahit ilang araw pa lang si Tatay Calix, napamahal siya kay Tatay Calix. Kasi wala na rin yung tatay ni Mami Rochelle. Kaya kung makita yung paano sila mag-care. Kahit makulit si Bandam, sakit din pala pag nung kinuha siya. No? Okay lang yan mga kababayan. Sana dyan lang kayo. Sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Huwag po kayo mag-alala. Marami na aking sinabi, marami pang paraan. Marami pang way para makatulong. Bandam, Tatay Calix, Kuya Junjun GR, sana makita ko pa kayo. Sana mag-cross pa yung daan natin. At sana, sa pag-cross ng daan natin, ay nasa mabuting kalagayan na kayo. Ayokong makita or magkita-kita tayo na babalik kayo sa dating kinalugmukan nyo. Dahil ginawa na talaga namin ang lahat. Kung makita nyo kung saan nanggaling si Kuya Junjun, si Kuya JR, talagang nasa basurahan sila, taong grasa sila, pero sa tulong ng ating Panginoon, pagmamahal na ginawa natin, naging maayos na sila. Kaya sana hindi ko sila makita, mga kababayan, na mapapabayaan. Yun lang po pakiusap ko sa mga taong kumuha sa kanila. Sana hindi ko sila makikita na mapabayaan sila o bumalik sa lahat na dating madungis na kaawa po. No?